May God who brings light to our minds. Congratulations po. Thank you, Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Kamusta mga taga-Bristol? Mabuti, buhay na buhay. Ang ganda po ng sabi ko kanina. Ang gaganda naman ng mga kulay ng uniform ninyo. Merong ipi, merong mga pink na pink. Galing na Zumba. Kakatapos lang daw nila mag-Zumba. Tama po ba? May bago tayong venue para mag-Zumba ngayon, ano? Siyempre, una po sa lahat, tayo nagpapasalamat sa ating butihing congressman. Alam niyo, swerte po tayo sa lungsod ng Pasig. Dahil ang congressman natin ay hindi lang basta nakaposisyon, kung hindi tunay na nagtatrabaho. Alam naman po natin, ano ang pangunahing trabaho ng isang kongresista? Di ba, gumawa po ng batas. Pag-aralan yung mga batas, yung oversight sa mga existing na batas, yung budget ng ating ng buong bansa, dumadaan yan sa mga congressman. At swerte po tayo dahil ang congressman natin, lalo na bilang chairperson ng basic education sa Kongreso, ay talagang nagtatrabaho at nagpapakilala ng mga batas, ng mga reforma, lalo na sa larangan ng edukasyon na pinakikinabangan ng hindi lang ng bawat Pasigenyo, hindi ng bawat Pilipino. Napakasipag ng ating Congressman Roman Romulo, napakaswerte po natin sa lungsod ng Pasig. Binabati ko rin at nagpapasalamat ako sa mainit na pagtanggap ng inyong mga barangay officials dito sa Barangay Maybunga sa pangunguna ng pinaka-gwapong kapitan sa buong Pasig. Parok. Bakit kayo tumatawa? Walang papalaga pag sinabing pinakagwapong kapitan. Lahat tayo, sumasanayon ba kayo? Ayaw kasi lang ang niyo. Meron din po sa ating mga kagawad. Magandang umaga. Salamat po sa nahilig. Father, good morning po. Maraming masilip. Hindi mo kaya ni Father. Father, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa oras ninyo. Siyempre sa mga kasama natin sa DPWH, na nakita po natin ang ganda ng working relationship ng inyong lokal na pamahalaan sa DPWH. Siyempre, unang-una sa tulong yan ni Congressman Roman, pero nais ko rin pasalamatan ng mga kaibigan natin mula sa DPWH, mula kay D.E. Aris, hanggang sa lahat ng mga kasama po niya. Engineer, maraming salamat po. Palakpakan naman natin ang DPWH. Alam nyo, ito, hindi naman sa binubola ko sila dahil nandito sila, pero napansin ko, siguro sa tulong na rin at ni Congressman, pero napansin ko yung mga project sa lungsod natin ng DPWH, maganda ng maganda at tumataas lalo ang kalidad. Kaya congratulations sa ating mga kaibigan ng DPWH. Sa lahat ng opisyales ng iba't ibang grupo dito sa BLIS, hindi ko na po isa-isahin dahil alam niyo naman po, ang dami pong samahan ko talaga dito. May samahan na, siyempre una, may HOA, diba? Bawat building at yung pangkabuuan, meron pong mga schedule po natin, nakikita po nandyan sa likod. Good morning po sa inyo. Meron tayong Zumba, may samahan ng mga kababaihan, ng riders, marami pang pong iba, kaya hindi ko na isa-isahin. Pero sa inyo pong lahat, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat dahil sa tulong po ninyo, nagiging mas maayos at mas mapayapa, mas masaya, mas masigla at mas maunlad ang ating komunidad po rito. Maraming salamat sa mga opisyales, sa mga membro po ninyo. At asahan naman po ninyo ng inyong lokal na pamahalaan. Kasama rin po natin siyempre ang Pasig Urban Settlement Office. Meron na si
Sir Benji, nakita ko kanina, baka dyan sa likod, mga kasama natin sa puso. Alam niyo yung mga pangailangan po natin dito, yung mga concern, hindi na natin mga nagiging problema. Hindi lang naman problema, kahit syempre, magagandang balita, ay madalas, una ko po siyang maririnig, una po siyang nakakarating sa inyong City Hall, sa pamamagitan ng mga staff natin sa puso. Yung mga concern natin, syempre yung HOA natin, malaking tulong din po. No? Kaya sana talagang magkaisa na ang mga HOA officers po natin. Dapat magkaisa po tayo. Ang pakiusap po lang po, no? Gaya ng ginagawa po natin sa ating lokal na pamahalaan, siguro sana nakita po natin sa ating administrasyon po ngayon mula 2019, ang isa sa talagang pilit natin ginagawa ay tinatanggal natin yung sobra-sobrang politika at pamumulitika sa inyong komunidad. Hindi na kayo dapat dinadamay sa politika. Dapat malaya tayo, hindi po walang nagdidikta sa atin. Ang inyong lokal na pamahalaan ay nandito po hindi para mamulitika, kung hindi po para tumulong, kundi para magbigay ng tamang serbisyo kung ano ba yung dapat galing sa ating pamahalaan. Yan ang direksyon po natin. Kaya, sana nagkakaisa po tayo at sa pamamagitan ng puso, ayan po, mula sa ginawa natin mas safe yung Kabuyaw, hindi pa man siya yung tapos talaga na gusto natin gawin, sana may mini talipa pa po tayo dito, pero at least safe na. Yung mga katabi, sino ba yung mga nasa katabing building nun? Yung mga kinakabahan noon, di ba? Pumunta kayo sa opisina dati, takot na takot sila kasi nakatabingi na yung tabing building, Kabuyaw po, inayos po natin yan. Mga iba po mga pangailangan per building, may mga ginawa rin naman po tayo. Alam ko nung kinansabihin kasi alam niyo naman po yan. Pero higit pa ron, yung mga pulisiya po natin, may mga iba na abutan na natin na gano'n, pero gusto natin pa-improve tayo ng pa-improve. Yung isa po sa tulong ni Vice Mayor Dodot naman at ng ating Sangguniang Panlungsod, yung restructuring naman ng ating siguro yung iba po, mapapakinabangan po natin yun. Alam niyo po yung tinutukoy ko, yung restructuring po ng tawag doon, yung payment po natin. Yun po, alam ko marami rin po sa inyo kasi lumapit sa akin at hiningi na kasi naalala niyo po dati kung paano yung interest at penalties, kung gaano kabigat, kung gaano kataas. Diba yung una po natin ginawa, maalala po, yung first term ko, una po natin ginawa, ay hindi na compounding yung penalty. Kasi naman, kaya hindi naman, pagkaya naman natin, magbabayad naman tayo, di ba? Lahat naman ganun. Pero minsan, sa hirap ng buhay, dala ng pangangailangan, dala ng problema, nawalan ng trabaho, talagang hindi naman natin sinasadya, wala sa kagustuhan, hirap talaga makapagbayad. Pag compounding yung penalty, sabihin pataas na pataas na pataas, lalong hindi tayo makakapagbayad. Kaya tinanggal natin yung compounding interest, ginawa natin simple interest lang. Siyempre may penalty pa rin kasi unfair naman dun sa nababayad sa tamang oras, di ba? Pero hindi na ganun kataas. Pero nakita pa rin po natin na may mga iba talaga tayong kasama, kapitbahay, na medyo kinakapos. Kaya nga tayo may socialized housing para po makatulong sa mga kinakapos. Kaya ang ginawa po natin ngayon sa tulong ng Vice Mayor Dodot at ng council po natin ay mayroon tayong restructuring ng ating amortization, ng ating pagbayad. So, puso na po bahala mag-explain ng mga detalye po nun. Pero importante, alam po ninyo na ang inyong lokal na pamahalaan ay nagtatrabaho, gumagawa ng mga pulisiya para makatulong po sa lahat ng mga residente natin. At gusto ko lang po idagdag, na yung mga pulisiya na yan, sa totoo lang po, pwede ko naman sabihin, siyempre ako yung mayor, pwede ko pong sabihin na, ay, ako nakaisip niyan, ako nagpagawa niyan, ako na gano'n yan, pasalamat yan, pero hindi ko po gagawin yun. Bakit po? Alam niyo po kung sino nakaisip ng restructuring natin para sa amortization. Hindi po ako. Ito na residente rin naman po natin ang nag-suggest doon. Ang siguro credit na pwede ko po dito ay pinakinggan namin kayo. Pinakinggan namin kayo dahil yung mga pulisiya po natin ngayon ay nanggagaling din po sa inyo. Kaya kailangan palakasin pa natin ang ugnayan natin ng puso, lokal na pamahalaan. Siyempre, ang ating congressman, hindi po mawawala dyan. At pag ganun po ang gagawin natin, nagiging
magiging mas maganda, mas responsibo, mas inklusibo ang inyong pamahalaan. Kaya sa mga nagawa po ng lokal na pamahalaan, magpapasalamat tayo hindi lang sa mayor, hindi lang sa city council, kundi magpapasalamat tayo sa bawat isang residente po natin dito. Magkakasama po tayo. Maraming salamat. Di mo masyadong kakakain pa dahil alam ko gusto nyo rin po marinig ang mensahe ng ating buting congressman. Sa muli po, asahan po ninyo ng patuloy magtatrabaho ang inyong lokal na pamahalaan para sa ikagaganda at ikauunlad ng ating pamayanan. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. May sinasabi si Congressman, hindi pa daw ako tapos magsalita. May lakad po ba kayo? Okay lang. Okay lang po. May pinaalala si Kong sa akin. Banggitin ko daw, okay lang po ba? Sige, mga 3 oras na lang po ako magsasalita. Pinaalala sa akin ni Kong bago ko umupo sana yung mga ibang, kasi alam nyo, nasa magandang posisyon po talaga ang ating lungsod at ang ating lokal na pamahalaan ngayon. Kailangan paabante lang tayo ng paabante. At habang gumaganda ang posisyon ng ating pamahalaan, lumalaki yung kita ng lungsod. Hindi tayo nagtataas ng buwis. Katunayan, nagbababa pa nga tayo para sa mga maliliit, yung mga sari-sari store po natin. Basta hindi nila naabot yung ceiling na gross revenue, income. Hindi na natin sila sinisingil ng business tax, yung maliliit. Wini-waive po natin yung business tax. Sa mga tonda po natin, yung franchise fee, yung para sa renewal nila, this year hanggang next year, wini-waive na rin po. Wala na silang babayaran sa franchise fee. Pati yung plaka, na dati, 500 pesos din po sila-charge sa mga toda natin. Wini-waive na rin natin, libre na rin po ibigay kasi kaya ng pamahalaan. Pero ang dami natin tinatanggal ng mga fee, ang dami natin wini-waive, pati sa palengke, nagbaba po tayo ng presumptive income. Pero magugulat po kayo, tumataas pa rin yung income ng ating pamahalaan dahil sa tapat at mabuting pamamahala, dahil sa efficient pamamahala. Ngayon, tumataas yung income. Pero, bumababa yung gastusin natin. Bakit po? Kasi yung mga kontrata ng pamahalaan, bumababa yung presyo. Opo, nagtaas ang bilihin. Pero yung mga kontrata ng pamahalaan, halos makikita mo, ganun pa rin, o bumaba. Ibig sabihin yung dating napapagawa ng 20 million, ngayon napapagawa ng 18, 16, minsan 15 million na lang. Paano po ginawa yun? Tinanggal yung kickback. Walang napupunta sa bulsa ng mga politiko. Yan po yung kung tumaas yung income, bumaba po yung ibang gastusin natin, ibig sabihin, hindi natin kompleto na i-utilize yung pondo natin. Okay lang naman yun, kasi nasa bangko, hindi naman mawawala yung pera, nasa bangko po yan. Pwede natin gamitin sa susunod na taon. Pero, dapat pakinabangan din ng ating mga mamamayan. Kaya, importante na pa-expand din ng pa-expand, tumalawak din dapat yung mga servisyo natin. Yung scholarship natin, nagsimula tayo 2019, nasa 11, 12,000 plus yung scholars. Ngayon po, 25,000 scholars na po tayo. May Pag-asa Scholarship Program pa po tayo. Sa private school, 100% ng tuition ang binabayaran natin sa PCC, Arellano, basta pasok sa Pag-asa Scholarship. Hindi taas ng grades ang tinitingin, kundi yung kakayahan ng pamilya. Pag umaabot sa income bracket, sagot po natin yung tuition nila, basta taga-Pasig. Yung sa mga senior citizen po natin, meron po bang beneficiary dito ng local senior pension? May ilan po, may ilan nagtaas ng kamay. May mga taga-bilis po na lumapit sa akin last year, kasi gusto daw nilang makapasok sa local senior pension. Kaso lang, meron na silang SS. Yung may SS, talagang nagsimula tayo. 2022 lang po yung local senior pension, medyo bagong programa lang po siya. Ang qualified lang po kasi doon, 65, wala nang income, walang trabaho, at walang ibang pensyon. Diba? Alam niyo po yan. Kasi lumapit sa akin yung mga may maliliit na SS, sabi, 2,000 lang po, Mayor, yung SS ko. Sabi sa akin, baka pwede yung gano'n. Siyempre, pag nagsisimula tayo ng bagong programa, sisimulan natin dun sa mga walang-wala po talaga. Pero ngayon nga po, mataas yung income natin, bumababa pa yung ibang gastusin, pwede na natin expand ngayon ang local senior pension.
ayos na po. Kina Vice Dodo, kina Councilor Pau, at sa buong City Council po natin. Ayos na po. Antayin nyo na lang po yung guidelines. Huwag kayong mag-apply. Baka mamaya hapon, punta na kayo sa OSCA. Huwag muna, teka lang. I-announce po ito ng OSCA. Hindi na kami ng tulong sa barangay para sa information dissemination po natin. Isasama na po natin ang mga may SS pension hanggang 4,000 pesos. Yan, marami pa po iba. Pero sigurado naman po ako na magkikita-kita pa po ulit tayo. Kaya yung mga ibang gusto kong ikwento, sa susunod naman po. Maraming salamat. Congrats po ulit sa ating lahat. Teka, nakalimutan ko ulit. Sorry ko. Last na po ito. Last na po talaga. Yung binilin ni Ko, yun yung nakalimutan ko sabihin. Centenarian. Ito, last na po. Promise, last na po. Centenarian. Diba, noon may 100, meron galing national, DSWD, meron pong galing lokal. May natatanggap po ng 100 years old. Meron po ba dito 100 years old? Diba, binabaan po yun. Ginawang dating konsyal Andy Santiago, ginawang 90 years old. Meron pong 90 years old dito? Wala po. Sa tulong ni Councilor Pau Santiago, Councilor Simon Lantoco ng City Council natin, binaba pa po yun. Hindi na siya centenarian, kundi may benepisyo na tayo para sa octogenarian, 80 years old. May makukuha po pag 80, 85, 90, 95, tapos 100 may makukuha po ulit. Ang problema lang, paano kung ngayon lang napasa yung ordinansa nagsimula na po kami late last year. Paano yung 81, 82, 83, 84 years old? Yan yung problema ngayon. Magkaantay sila na mag-85. Huwag na natin sabihin. Ang ginawa po namin, this year lang po ito, pwede i-retro. Ibig sabihin, kung kayo po yung 83 years old, this year, pwede nyo kunin yung 80 years old. 91, 92, 93, 94 years old, hindi na kayo mag-aantay na 95. Pwede nyo kunin yung pang 90 years old. Meron po bang 80 years old dito? Meron nang malapit mag 80 years old? Malapit na po na yan. Matandaan nyo po yung sinabi ko. God bless. Uli po, congratulations.